Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na OFW. Meron lang po akong ituturo sa inyo na kailan ko lang din natutunan na pwedeng pagkakitaan kung sakaling tayo umuwi na sa Pilipinas. Siguro iba sa atin nag-iisip kung ano bang pagkakakitaan kapag umuwi ako ng Pilipinas. Baka maubos lang yung inipon ko dito sa ibang bansa at mapilitan din akong bumalik dito kung sakali na wala akong maisip na pagkakakitaan o business sa Pilipinas. Iba naman, siyempre mahirap na pumasok trabaho sa atin dahil nga lalong-lalo na ngayon may COVID pa. So limited na lang pwedeng pasukan sa Pilipinas sa trabaho. Ang dami na nag-aagawan. So ito, pwede mo tong gawin sa cellphone mo lang. Pwede kang kumita, lalo na kung mapag-aaralan mo. Ang gagawin mo lang muna ngayon, pag-aralan mo na siya. Huwag ka muna maglalagay ng pera hanggat hindi mo natututunan yung pasikot-sikot sa apps. Huwag kang basta-basta pagpapasok ng pera nang hindi ka sigurado. Kailangan mag-research ka rin sa sarili mo. So ituturo ko lang yung basic saka yung overview ng application na to. Tapos kayo nang bahalang maghanap pa ng ibang details sa YouTube o Google. Search nyo mabuti, pag-aralan nyo muna bago kayo magpasok ng pera. So itong na to, siguro dahil narinig nyo na dati yung Bitcoin. At medyo matagal na yan, 2009 pa nagsimula yan. So ngayon talagang sumikat siya ngayong taon ulit dahil nga sumobra ng mahal ang isang Bitcoin ngayon. Umabot ng $40,000 isang Bitcoin. So marami naging milyonaryo dito. So itong tuturo ko sa inyo, isang marketplace siya na pwede kayong bumili ng Bitcoin. Pero hindi lang Bitcoin, marami iba't ibang klaseng cryptocurrency kasi napakarami niyan. 300 plus yata ang cryptocurrency ang binebenta dito. So gawin nyo lang muna, mag-register kayo. Libre lang naman registration ito kahit hindi kayo maglagay ng pera. Click nyo lang tong ayan yung register here sa baba na yan ng video natin, makikita sa description. So pag click nyo yan, mapupunta kayo dito. Kasi nakagawa na akong account kaya na-record ko na lang. So yan, dyan type nyo lang yung email nyo dyan, yung working email nyo kasi mayroong ipapadalang code dyan. Tapos password dyan sa ibaba, isang capital letter, minimum 8 characters, at kailangan may number para talagang strong yung password nyo, mahirap hulaan. Pag nalagay nyo na email nyo at password, click nyo na yung create account. Tapos yung puzzle slide nyo lang pupunta sa kanya para mabuo siya. Dati yan captcha yata dati yan, binago yan lang yan. So yan, sinend na sa email natin yung verification code. Pupunta ka na ngayon ng email mo, i-refresh mo kung hindi nag-refresh na usa. Check mo yung laman ng email, kunin mo yung registration activation code pala yan, yung number na yan, copy mo o tandaan mo. Balik ka ngayon dun sa account verification, paste mo dyan. Kusa na siya mag-activate, wala kang pipindutin. Okay, pag naka-register ka na, punta ngayon ang Play Store, type mo dyan yung Binance. Yan, nalabas na yan sa umpisa. Tapos install mo lang yan.
Sa akin naka-install na, kaya i-open na lang natin siya. Okay, pag in-open mo siya, ganyan ang umpisa yata niya. Naka-open na kasi ito eh. Ngayon, click mo yung login or register at ilagin mo na dito yung yung ginawa mong account kanina. Slide mo lang tong na to, yung puzzle na yan, tapat mo lang siya. Yun, so nakalagin na tayo dito sa account natin. Una yung makikita pala dito, kasi ito na bago ko na eh, nakaganito siya. Wait, yan, ganyan. Medyo masakit sa mata pag ganyan na light yung kulay niya. Baguhin natin. Taka lang dito sa profile mo na yan, hanapin mo yung settings, tapos dito sa appearance, naka light blue siya, gawin mo dark mode para medyo maganda sa mata pag gabi. Back mo natin. So dito may dalawang market, bilihan ng mga cryptocurrency, dito sa futures market at dito sa spot market. So pag bago pa lang tayo, huwag natin muna intindihin itong futures na to, at marami na ditong nasira ang future. Dito lang muna tayo sa spot market magte-trade. Dito yung pag bumili ka, buy low, sell high lang siya. So kailangan pag bumili ka, yung sa tingin mo na pinakababang price na niya sa panahon ngayon. Tapos ibebenta mo siya sa mas mataas na halaga para kumita. So mag-focus muna tayo dito sa trades na to at dito sa wallet. Yung dalawang tab lang muna na yan, huwag natin intindihin yung home na yan, markets na yan, future na yan. Dito lang sa gitna, itong sa wallet. So sa wallet muna tayo. Dito sa wallet, so makikita mo kung magkano lahat yung pera mo dito. Pinagsama-sama na to pag sa overview. Pinagsama-sama na yan yung pera mo sa spot market, sa margin, at sa futures market, sa P2P. Pero huwag mo na intindihin lahat yan. Dito ka lang muna sa overview o yung spot, kasi dyan lang tayo magka-trade eh. So wala pa akong pera sa spot, kailangan natin maglagay ng pera dyan. So naglagay ako ng 100, kaya yung overview natin may 100 eh, kasi nasa P2P yun eh. Ayan. So ilipat ko muna. Ito, huwag yung muna itong tindihin yung tungkol sa pera, dun muna tayo mamaya. Pero lalagyan ko lang para makita niyo pag bibili ko. Transfer ko. Saka na to, saka nyo na pag-aralan. Huwag muna kayo maglagay ng pera, pag-aralan nyo muna lahat yung niya, pasikot-sikot dito sa app. Pinakita ko lang to para may idea lang kayo. So okay, punta na tayo dito sa trades. So dito kayo bibili ngayon dyan, dito kayo magbabay at dito kayo magbebenta sa trades. So ang gagamitin natin ditong pera o yung pambili ay naka USDT siya. Ito USDT yan, US dollar tether. So pagpunta mo sa trades, umpisa natin sa may umpisa sa taas. Ito dito, ito yung
makikita mo dyan yung listahan ng mga virtual coins o yung cryptocurrency na pwede mong bilhin gamit yung pera mo na USDT. So ito yung USDT. So pag kinlik mo to, yan, lalabas lahat yung market yan. Punta ka lang sa fiat. Tandaan mo to, fiat at USDT, kasi USDT yung pera natin pang bibili. So kung makikita mo yung mga ka-pair niya, iba-iba. So para masala natin yan, puro USDT lang, click mo lang itong USDT. So yan, ito yung lahat ng coins na pwede mong bilhin. Puro USDT yung ka-pair niya, di ba? Kailangan lang lagyan sa fiat tapos USDT. So parang lahat ng lalabas dyan puro USDT lang. Tapos dito naman sa may 24 hour change nya, para magkasunod-sunod siya. Halimbawa ito, yan, nakaano, yan, pag i-click mo siya, mauuna yung ano dyan, pinakamalaking ibinaba yung presyo mula kahapon. So itong FTM mula kahapon, bumagsak siya ng negative 15. So yun yan, pag kinlik mo siya, tingnan natin yung graph niya. Yan, dyan na siya. Dito naman tayo sa pangalawa. Ito yung makikita mo yung graph niya. So pag kinlik mo siya, ito siya. Pisahan naman natin ulit sa taas. Ito yung current price niya ngayon sa market. Ito yung presyo niya ngayon. Ito yung presyo niya kahapon na pinakamataas. At ito yung presyo niya kahapon na pinakamababa. Ito yung total volume ng umiikot ngayon sa Binance, sa platform. Yung mga nagbabayad at nag-sell, yung nakapasok na pera. Ito naman yung volume nung nakapasok mismo nung coin kung ilan. Ito yung current price nya. So dito naman tayo sa time frame. Ibig sabihin na itong time frame na to, paglagay mo sa 5M, 5 minutes yan. Every candlestick nya is 5 minutes. Halimbawa, may countdown yan 5 minutes. Pagkatapos nung lilipat na siya. O yun, tapos na 5 minutes. 5 minutes naman magtatagal dito yan ng 5 minutes. So within 5 minutes, kung tumaas baba siya, makikita mo dito bago siya lumipad. So magkakaroon ka ng idea kung pababa ang presyo sa market ng binibili mong coin o hindi. Based dun siya sa mga candlestick niya. Yan, kaya siya may ganyan. So pag ilagay mo sa 15 minutes, every candle 15 minutes. So ito, sa loob ng 15 minutes, ang laki ng binaba niya dito. Pero umangat siya dito ulit. So para baguhin mo yung nandito, kasi sa umpisa yata ganito yan Taga baguhin ko. So umpisa nakaganito yan. Yan, parang ganyan ang default nito Oops. Parang sa inyo ganitong default niyan Ayan, nakaganyan, di ba? Wala yung mga candle. So lagay mo lang sa babaguhin lang natin. Click mo to. Itong chart height naman, ito yan. Ayan yan. Pinakamaganda mga nakalagay, nakaganyan lang siya. Kita mo tong ano na to, para madali-dali ka magbago mamaya dito. So set mo lang siya ng nakaganyan.
Tapos dito tayo sa settings, interval, sundan mo lang para ano. So tanggalin mo na tong line, hindi natin kailangan to. Ilagay mo sa yan. Lagay mo yung 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 1 day, at 1 month. Yan lang i-default mo dyan para ano, madaling tumingin ng ano, graph. Tapos save. So ito na siya. Yan. 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 1 day, 1 month. So last month, January to, ang laki ng tinaas niya mula dito. Pero ngayong ano, February, bumaba na ulit siya. So pag bibili ka ng coin, titingnan mo muna yung graph. Siyempre mag-snipe ka muna. Dito ka muna sa 1 month para makita mo yung overview ng ano. So ang taas na pala ng price niya ngayon compared noon ano lang, 0.0949. So ngayon na si 0.14, ang laki ng tinaas niya. Tapos lipat mo ulit sa 1 day para makita mo. Ayan yung tapos ligay sa 1 hour, 15 minutes, para makita mo kung saan ka dapat pumasok o kailangan bang bumili ngayon o safe ba siya na bilhin, hindi ba siya sobrang taas. Mamaya bibili ka kasi sobrang taas na ng price, malapit na pala mag take profit yung iba. So pag marami kasing ano, pag marami nag take profit, marami na nagbebenta, yung price niya bumaba, syempre pababaan sila ng price para lang mabili yung binebenta nila. Kapag naman marami yung gustong bumili, nagpapataasan naman sila ng price. So yung price tumataas. Ano yan? Law of supply and demand ang nangyayari dito. Pag mas marami na nangangailangan, tumataas yung price. Pag mas marami yung gusto magbenta, bumababa yung price. Pag ganun ang nangyayari, pag tumataas, bumababa. So tapos tayo dito, time frame. Dito naman tayo sa baba. Ito yung mga indicator naman. So pag nilipat-lipat, ayan. Itong MA na to sa inyo nakaano to index settings yan sa inyo nakaganyan to. Umpisa yata nito parang yan, parang ganyan yata sa inyo. So umpisa ganito yata So baguhin natin yan, gagawin literal lang natin yung isa. Click mo ulit settings, index settings. Dito sa MA, moving average na tawag yan. I-uncheck mo lang yung dalawa na to, tira lang natin tong taas, tapos gawin mo tong 200, gawin mo 200 yan, tapos confirm. Turo ko sa inyo kung bakit kailangan ano to. So to click mo lang yung MA para bumalik ulit siya. So ayan, palitin natin graph. Kapag yung mga kandila na to nasa ilalim nung ano, nung 200 MA na yan na line, ayun yung violet na yan, ibig sabihin yung price downtrend na, pababa na siya. So
sa 15 minutes ha, sa 15 minutes time frame. Sa 5 minutes medyo nasa baba, nasa itaas pa siya, pero makikita mo na yung price talaga na ito pababa na. So parang mahirap bumili. Pero mag scalping ka lang dito, yung bili ka dito tapos dito benta ka na iba, lalo na kung malaki yung pera, pwede naman. Pero pang long term siya, yung bibili ka ngayon, medyo matagal mo ibenta, naghanap ka ng mas magandang profit, parang mahirap na bilhin to. Sa one day niya, mula kahapon taas niya, ngayon nandito na siya. Pwede rin naman kung hatingin mo talaga itataas siya ulit, babalik sa ng price dito, profit ka pa rin naman dyan. Kaya lang isipin mo, baka mamaya bumalik na sa price niya dati. So ito last week to, may iwan ka na sa taas kung diyan ka bibili. Kaya mas magandang bilhin na coin yung mga talagang medyo mababa ngayon. Hintay mo tumaas. Kasi ang mo dito, buy low sell high Baka mamaya mangyari sa'yo, buy high sell low mangyari sa'yo kung dito ka bibili, masyado nang mataas yung price niya ngayon. Pero merong mga coin na kahit mataas na price ngayon, lalo pang tumataas, tulad ng Bitcoin, mga Ethereum na yan. So i-research mo muna, pag-aralan mo nang mabuti bago ka bumili. Huwag kang bili ng bili, lalo na kung bago ka, kasi baka mamaya bumili ka sobrang taas, maipit ka lang dyan at tumagal yung panahon bago bumalik ulit sa price na ganyan. Kasi ang taas niya, tingnan mo. Sana dito ka nakabili, kasi dito ako magbebenta, ngayon ka magbebenta, diba? So kung ganyan kataas na, medyo para sa akin hindi na ako bibili pag tinginan lang yan kung downtrend o uptrend pa rin yung market, na yung coin na binibili mo. Dito naman sa Bollinger, dito naman makikita mo kung overbought o oversold na yung isang coin. Halimbawa, kung masyado ng maraming bumili o masyado ng maraming nagbebenta sa time na to. So kapag nandito sa taas, ibig sabihin maraming bumili. Dito naman sa baba, maraming nagbebenta. Parang pareho rin siya ng RSI ito. Habang tumataas to, nagiging overbought na siya. Ibig sabihin marami nang bumili nung coin sa time na to. So baka marami na mag-take profit. Mas tumataas tong number nito from 30 to 80 to Pag umabot na 70, 80, ang ganyan, ibig sabihin yung itong price niya tumataas yan. Makikita mo. Kasi ito dumidikit na rin dito sa sa unang line na to ng Bollinger. Ibig sabihin nun, maraming nang bumili. So baka may marami na rin mag-take profit. Pag ganun nakataas, malaki na chance na bumaba yung price. Kasi marami nang bumili. So marami nang magti-take profit sa taas. Kukuha na nila yung kita nila. So baka bumaba na yung price. Kaya ang lagi mong bili, kung magbibili ka, dapat yan yung ganyan, yung halos nakadikit siya sa sa pangatlong line na to. Ito may nangyari dito. Kung bumili ka dito, pwede ka na magbenta kahit dito sa gitna para medyo safe siya. Pero pwede naman hintayin mo hanggang dito. Pag bili mo dito, iset mo lang ng dito ako magbebenta sa gawin na to.
natin yung mga previous graph niya. O diba? Dito. Kung dito ka bumili, dito benta mo. Halimbawa wala pa to. Tapos nakita mo to dumikit na dito. Pag dikit niya dito. Kung bibili ka dito, kung bumili ka dito, siguro kinakabahan ka na kasi bumaba ng bumaba yung price niya. Ilang oras din to pala, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So naipit ka pa kasi bumaba yung price. Pero bumalik din siya. Nilagpasan pa niya hanggang dito. Pero ilang oras din yun. So yun to. Kaya kailangan mag-aral ka rin mabuti ng mga ganito. Kung talagang gusto mong matuto ng ganito, nood ka lagi ng mga video sa YouTube. Paano how to read candlestick, paano gamitin yung mga indicator. Kailangan kasi pag-aralan dito. Hindi pwede na bibili ka lang kasi akala mo tataas na. Paano kung pababa pala, o paano kung bumaba pa. Saka dito kailangan marunong kang maghintay. Hindi pwede yung masyado kang mainipin kasi wala namang easy money talaga. Pero yung chance na kumita ka, malaki. Lalo na kung pag-aaralan mo at kung marunong kang maghintay. Kasi kung di makapaghintay tulad ng nangyari dito, diba? Sa 1 hour time frame tayo nung pagdikit dito bumili ka na. Kasi sabi ko nga, diba, kung pag dumikit pwede nang may chance na rin na tumaas ulit siya. Hindi nagkatotoo. Bumaba pa ng bumaba. May marami pa rin nagbenta. So kung nandito na, dito ka bumili, tapos napunta na dito yung price, parang 11,749, 10,373. So kinabahan ka na, o kaya inip na inip ka na, hindi ka na wala ka nang ibang mabili kasi nilagay mo lahat pera mo dito. Gagawin mo, magbibenta ka na kahit lugi ka. Lugi ka na pag ganun. O kailangan maghintay ka lang ulit. Tayo mo bumalik yung price niya sa dati. Pag angat dito, pwede mo nang matabla yan. Pero kung maghihintay ka pa ulit, bumaba na naman siya dito. So balik na naman, bumaba na naman yung value ng pera mo. Kung naghintay ka ulit dito, pwede ka na magbenta. Yan, profit ka na yan. Pero pwede naman din na halimbawa dito ka bumili, dito pa lang benta mo na, medyo lugi ka nga lang ng konti, pero at least kung bumaba pa siya hanggang dito, bili ka na lang ulit dito. Kasi yung ginagawa ng iba, ako minsan ginagawa ko din. Kunyari bumili ko dito, sabihin ko hindi, pataas na yung price na to, base dun sa mga indicator na yan, pataas na to. Hindi nagkatotoo, bumaba pa yung price. So pag bumaba yung price dito, ginagawa ko, bumibili ulit ako dito. Kunyari nakabili ko dito sa 12, kunyari lang 12 ang halaga, bumaba ng 10, ginagawa ko, bumibili ulit ako sa 10. Bumaba pa ulit 8, bumaba ng 8, bumibili ulit ako dyan. So yung ko, nakabili ko sa 12, 10, saka sa 8. So kapag ang price bumalik ulit sa 12, yung unang binili ko, may tatabla ko na. Pero yung binili ko ng 10 at yung binili ko ng 8, may profit ako doon pag binenta ko sa 12, diba? Kailangan lang dito pag bibili ka, halimbawa 100 yung pera mo, huwag mo ibibili lahat.
Yun ang problema kasi iba, ino-all in nila. So pag bumili sila, bibili agad sila $100. Ang problema, pag bumaba ulit yung price, wala ka nang pambili. Okay lang dito, mga $25 lang. Kung 100 yung pera mo, bili mo dito yung $25 mo lang, para pag bumaba pa yung price, may pambili ka pa ulit. Pag bumaba pa ulit yung price, pambili ka pa ulit, para pag bumalik yung sa dating price lang niya, may kita ka sa dalawang binili mo o yung sa isang binili mo. Halimbawa dito, bumili ka dito, tapos bigla ulit bumalik. Pag binenta mo yan, tabla na isa mo, kumita na may isa mo. Kasi ngayon all in mo yan, wala, maghihintay ka lang bumalik sa dating price, tapos tabla ka lang lahat, wala kang kikita. So sayang yung panahon. Kaya lagi ka dapat mag-iiwan ng pambili kung may bibili lahat. Pero tama naman yung timing mo. Halimbawa yan, dire-diretso yung pababa, tapos nakita mo na green na, pataas na, bumili ka na dito. So yan, konting panahon na lang hintayin mo, makakabenta ka ng maganda-ganda. Ngayon hindi ka pa rin nagbenta dito, sabi mo kasi tingin mo pataas pa din siya, pwede naman benta mo. Kung hello, tumaas sobrang taas na, pwede din, maghihintay ka. Dito iba-iba ng strategy, bawat trader, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong strategy yan. Kung saan ka kumikita, di doon ka. So yan, yung Bollinger yan yung tatlo na yung Bollinger, para lang may idea ka kung saan ka dapat pumasok. Yan, pag nasa ibabang line siya, more likely na tataas na yung price niya. At pag nasa taas naman ng line, malaki na yung chance na bumaba naman siya. Ngayon bili dito, benta dito sa taas, tapos baba na naman yung price niya. Kung gusto mo yung mabilisan, tapos pakunti-kunti lang yung profit mo, halimbawa $1 lang gusto mo, 50 pesos din yan, kasi 48 plus something ang palitan niya. So sa 15 natin compute para mabilis. Bali ako, ang ginagawa ko kasi kahit maliliit lang kita, kinukuha ko na, kasi sabi nga nila, gain is gain. Kita mo, pag kumita, kahit maliit yan, kita ba din yan, kaysa naman maghahangit ka ng malaki, tapos mamaya biglang bumagsak yung price. So ngayon bibili tayo, kapakita natin sa inyo kung paano bumili. Tapos na tayo dito sa na to. Ay, hindi ba pala, itong alert na to, pwede ka mag-set ng alert dyan para magno-notify sa'yo kung inabot na ba yung price. Lang yan, alarm lang yan. Halimbawa, gusto kong bumili pag nandito na yung price, pero ayoko maglagay muna ng pera, alert lang lalagay ko. So lagay mo 0.14024, click mo to, 0.140, kahit 140 lang ako, create alert. So pag inabot yung price niyan, makikita mo dyan, mag-notify sa'yo, time to buy, heading alert lang naman yan, hindi ka pa makakabili. Pero kung gusto mo na bumili na sa price na to, yun dyan, pwede naman set mo yan 140.34, kunyari dito ako bibili, click mo yun yung buy. Ito yun sa limit. Pag nilagay ko sa limit yan, type mo dyan yung gusto mong price. Yan,
Tapos kung magkano yung pambibili mo dito sa total USDT mo lalagay. Halimbawa, $25. Ayan. Pag kinlik yung buy na yan, mapupunta rin sa open orders. Ganito. Yun. So, andito na siya. Pag yung price umabot sa 140.34, makakabili ako ng FTM na coin sa halagang $25. Pag inabot niya yung price. Pero hindi abot, hindi ka makakabili. So, yan, 140.34. Dito pa yan. Pag inabot, makakabili ko. Pero kung gusto mo nang bumili ngayon mismo, kung ano man yung price na yan, na yung current price niya, dito naman yun. Click mo tong market. Kung ano yung price niya sa market, diba nagbabago-bago yan. Kung ano yung price niya ngayon, yun ang mabibili mo dyan. Pero sure ball na makakabili ka. Automatic yun, makakabili ka agad. Ang ilalagay mo lang dyan kung magkano yung pambili mo, yung bibili mo. Bawa 25. Pag kinlik ko itong buy FTM, makabili na ako. So, try natin ha. Teka. Cancel ko muna itong isa. Hanap tayo ng coin na maganda-ganda. Yun. So, itong Ethereum, magandang pumasok kayo. Nasa line siya sa may dulo. So, bibili ko. Try lang natin ha. Ima-market price ko na. Bibili ko ng halagang 50 USDT. 50 US dollar. So, pag pinlik mo yung buy, ayun, automatic, nakabili na ako. Dito mo na makikita ngayon yan. Sa history mo. Dito sa trade history. So, yun, nakabili ko ng Ethereum yan, ETH. Ang halaga ng nabili ko, 1670.04. Pinambili ko ay $50. Ayan, 49.98. So, dito makikita yung pag makakabili ka o makakabenta ka sa trade history. So, balik tayo. Magkano na nga ulit ako nabili? 1670. 1670.04. Papaps. Tingnan natin yung graph niya ngayon. So, tataas pa kaya to? Bababa. Kasi dito sa laki ng binaba nyo. So, ang benta ko lang dito, tingnan natin kung magbebenta ako dito. Kung magkano yung profit natin. So, 1680.47. Click mo lang ito. So, kaya na bumili tayo dito sa buy. Magbebenta tayo dito na sa sell. Ibalik mo ulit sa limit. Kasi pag naka-market ka, pag binenta ko to, kung yung current price sa market, yun yung mabibentahan ko. So, lugi pa tayo ng konti. Ng point something kung magbebenta ako ngayon. Siyempre, kakabili pa lang natin. So, lagay mo sa limit. Yan, para mapag-set ka ng price. Yan na, dalawa yan ha. Market, kung yung market price ngayon. Limit, mag-set ka ng gusto mong price. So, lalagay ko dito 1680.00 na lang. Ayan. So, tingnan natin kung dito. I-100% mo. Ibig sabihin, 100
So nasa 150 pesos yun. Tapos kung times mo sa isang buwan, meron ka $90. Ang puhunan mo lang dito $100. So almost 90% ng pera mo yung kinita mo, kikitain mo sa isang buwan. Basta ang target mo lang kahit mga 3% lang. Kasi kung 100k yung pera mo dito, di 90,000 yung kita mo sa buwan. Kung kikita ka lagi ng 3% sa araw, yun lang ano lang, basta araw-araw 3%. So target ka lang ng 3% sa isang araw. Kaya yung sasabihin mo na ang liit naman nakita, $1 lang. Ano na yun maliit lang yung pera mo Pero kung nilakihan mo yung pera mong pinabibili, malaki yung kita mo. Kasi yung kayo na pinabili ko 50 lang, so kita niya 0.88 kung doon ako magbebenta, halos $1 lang. Pero pwede na yun kasi nga ang laki na nun pang tutusin mo. So ayan, balik tayo. Benta ko yan ng 1680 ay 1680 ano 17. Yeah, dito tayo 1700 53. Yan 50.84. So kikita tayo ng 0.84, halos $1 lang yan. Pero pwede na yan kasi nga sabi ko sa inyo, okay na yung ganyan na nakita. Kasi sa isang araw makagain ka ng 3% ng pera mo. Sa isang buwan 90%, diba? 90% ng pera mo. So sa 100k meron kang 90k sa isang buwan kung araw-araw mo magagawa yung 3% na yan. So sell na natin. Yan, nandyan na siya ngayon. Kapag umabot yung price ng Ethereum ng 1700.53, automatic mabebenta yung billion natin kanina. So dito lang yun pag inabot niya yan, makabenta ka na. Ngayon mo, gusto mo sa mataas pa, sa tingin mo pataas pa yung Ethereum, kasi ang Ethereum ngayon pataas tingnan mo naman yung graph niya. Araw-araw sa 1D tayo nagsimula sa mababa, pataas. Tingnan mo yung graph niya pataas. Sa 1D tingnan mo yung 1702 na yan, nandito lang siya, ang lapit lang niya yung $50 mo kumita na agad ng halos $1, di ba? So kung 50,000 yun sa pesos, kunyari 50,000 mo, kumita na ng 1,000 pesos. Para ka na rin nagtatrabaho sa Pinas nun pag ganun. So yun lang yung pag buy and sell. Ganun lang yung pag buy and sell. Limit kung gusto mo mag-set ng price. Market naman kung gusto mong bumili na agad, kung ano man yung price ngayon sa market. So pinakamaganda lagi niyan limit. Pero kung meron kang graph na makikita na para ang ganda na agad pasukan,
Sa tingin mo dito bibili na agad ako dito. Tulad kanina, di ba? Happy tayo 1670 ba yan dito? Tumaas na agad yung price niya ngayon. Sandali lang maaabot na yung natin. 1700. Ito lang yun Wala, maghihintay ka lang, ganun lang. So kung bumaba mo yung presyo, kung may pambili ka pa, meron pa tayo natitira, bibili pa ulit ako dito. So wait lang natin yan. Gagawin ko ngayon dito, ipapakita natin yan araw-araw, yung mga binibili natin para makita nyo. Papakita ko yung history ko araw-araw, yung isang binibili at binibenta natin. Pakita natin kung ano yung progress nitong na to. So bali ang pera natin ay $100. Makikita mo na dadagdagan 133. Makikita mo dito kung magkano yung pera mo ngayon kung ibebenta mo tong binili mo. Yan yung pera mo kasi nadadagdagan na yung $100 natin, lumalago na. Tingnan natin mga isang buwan kung magkano abutin yung ano. Ngayon ay February 7. Tingnan natin kung sa March 7 kung magkano abutin itong $100 natin, kung ubos na ba siya o $200 na siya. Puro spot trading lang tayo, puro dito lang tayo. Tingnan natin. So ayan, 1676. Araw-araw papakita ko kung ano yung mga binibili ko ng coin at kung magkano sila nabebenta, kung magkano yung gain natin araw-araw. I-update ko kayo para habang nag-aaral kayo, nasusundan nyo din to. Tingnan natin kung sino mas malaki kitain natin sa ating dalawa. So yun, bumaba ulit, kaya nandito na. Set ulit ako mamaya dito ng ano yan. Dito, bibili tayo dito siguro 1647.79. 1647.79. Bibili ako ng dagdag ako dyan, dagdag ako ng $25. So ayan, dalawa na yung natin, order natin. Yung isa benta sa 1700.53. Yung isa naman bibili pa tayo $25 sa halagang 1647. So kung alin sa abuting dalawa na yan, mapipil yan, yan, makikita mo dito history yan. Ito walang delete to, hindi mo madidelete yung history na yan, kaya makikita niyo yan kung dadaya ako hindi. Makikita niyo dyan kung magkano kinikita o nalulugi natin. Kung ibebenta ko ng palugi, makikita niyo dyan. So yun lang, ganun lang yung pagbenta sa pagbili. Pag-aralan nyo na lang ngayon, manood kayo ng mga YouTube videos tungkol dito sa na to, kasi hindi ko rin mapaliwanag sa inyo na mabuti dahil baguhan lang din ako. Basta pag-aralan nyo lang, yung chance na kumita nandito pero kung hulaan mo lang mahirap. Siguro kataka kayo bakit bumili din ako dito. Unang-una sa 5 minutes nga niya kanina, nandito siya sa line na to, sa babang line. So may malaki chance na tumaas siya kahit sa gitna lang.
Pero kasi itong Ethereum, matagal ko na binabantayan. So, meron akong ano yan dito. Ayan o, binabantayan ko lagi yung paggalaw niya eh. Tapos nagbabasa ako lagi ng mga balita tungkol dyan. So, hindi ko naman alam, meron akong idea na tataas pa to. Kaya hindi ako natakot na bumili. So, tingnan mo yung volume niya. Napakalaki ng volume niya dito. Halos 2 billion US dollar na yung nakapasok na pera dito sa sa Ethereum. So ganun nakarami yung bumili, hindi agad-agad babagsak din to. Kapag ito pabagsak na at nakikita mo yung pag ito nakita mo pababa, tapos itong volume na yan paliit na rin ng paliit, baka pababa na nga talaga. So, ibig sabihin nagbentahan yung mga malalaki yung hawak niya na tao na may hawak dyan. Pero pag yan pababa, tas yung volume niya, makikita mo hindi nagbabago o nadadagdagan pa, wala yun, fake lang yan, pataas pa rin yan. Walang titingnan mo rin yung volume niya sa taas na yun pag bibili ka. Marami pang indicator na magandang gamitin. Hindi lang yung Bollinger na yan, hindi lang yung moving average na yan, marami pa. Tingnan mo sa manood ka sa YouTube. Okay. Natin. So yan, nabawasan din pera natin. Bumaba na kasi yung price niya. Yung value lang naman nagbabago dyan, pero hindi na yung pera mo, yung pera mo nandun pa rin. Hanggang hindi mo binibenta, hindi ka malulugi. Bumaba lang yung value niya na binili mo, pero halimbawa bumili ka 10 pirasong Ethereum. So pag bumaba yung price nun, yung pera mo dun sa wallet mo, nakikita mo na lumiliit. Kasi nga lumiliit yung value ng binili mo, pero hindi ka pa rin lugi hanggang di mo binibenta. So maghintay ka lang. Kailangan maghintay. Pero bigla tumaas na hit agad yung price mo, di nakabenta ka na. Ganun lang naman yung ayata mo, 99.80. Ayan, nagbabago-bago yung price niya. So, okay, yun lang. Basta yung dalawang tab lang na to, mag-focus ka sa trades. Baka pala iilipat nyo ito. Basta pagpunta mo ng trades, kailangan naka-spot ka. Huwag ka dito sa margin, huwag ka dyan sa margin, huwag ka dyan sa fiat, huwag ka dyan sa P2P. Dito ka lang, spot. Yan, trade, spot. Okay, subscribe nyo lang yung channel natin para makita nyo yung progress ng account na to, kung kumita ba o gawin natin yung mga 30 days, lalagyan natin ng yan, day 1, day 2, day 3, para makita nyo yung history ko. Okay, good luck sa trading journey nyo.